Happy Thursday sa inyo mga kapamilya! Kasama sa excitement natin araw-araw ay syempre ang pagde-decide kung ano nga ba mga kulay o tema ng ating magiging Pasko. Kasama pa dyan ang mga ihahanda natin mga putahe. Nasaan man po kayong parte ng mundo naroroon, ako ramdam ko ang kapaskuhan ninyo. At syempre kapamilya, 36 days to go bago magpasko. Exciting! Pero syempre kasing exciting yan ang pagkakaroon natin ng bida guest today na mag-share po ng kanyang buhay OFW kasama pa ng mga payong maibibigay niya sa ating mga kababayan all over the world. Kaya abangan siya maya-maya lamang. Ano po sumana at dito kapamilya, kasama niyo kami sa pagiging excited para sa Pasko dahil close tayo sa TFC Connect. Mga kapamilya, as promised, meron tayo special na bisita all the way from the Kingdom of Saudi Arabia. 18 years na po siyang naroroon as a computer engineer and he's been to 45 countries all over the world. Sosyal! Heto na, let's all welcome Kuya Domenico Elazar Bantila or Kuya Eli! Hi, Kuya Eli! Kamusta? Mwah! Halika dito kayo. Ayan, dyan ka. Kuya Eli, kamusta? You want to say hello sa ating mga kapamilya all over the world? Hello mga kababayan, bali masaya ako dito ako ngayon sa Pilipinas. Welcome to TFC Connect at salamat dahil bigyan mo kami ng konting oras mo, Kuya Eli. Kuya Eli, taga-saan ka ba dito sa Pinas? Sa Fairview po. Fairview pa lang, pero ang probinsya mo? Samar. Sa Bisaya ka? Bisaya. O Waray? Waray. Waray. Iba ba yun? Waray. Yung ganun may katalon. Oh. Ganun. Kuya Eli, kasi na-excite ako malaman na ang tagal mo na pala sa ibang bansa. Kadalasan kasi yung mga nag-guest ko dito, yung iba bagong salta pa lang. So medyo iba pa yung experience nila. Ikaw 18 years, what's the secret to staying in another country, especially Kingdom of Saudi Arabia pa, no? They say medyo mas challenging daw doon. Bakit ganun? Challenging din siya kasi syempre mahirap na country, stricto. So kailangan mo lang mag-mindset ka lang. So maging positive ka sa place doon. And then magtatagal ka. Ilang taon ka nung nandoon ka? 18 years old? I was just 27 years old. Wait. So nakapagtrabaho ka na dito? Nag 4 years muna ako rito and then after that, nag-abroad na ako sa Saudi. Bakit? How did that come about? Bakit parang naisip mo? Kasi naka 4 years ka na dito, parang bigla mo naisip na, mag-abroad na. Siyempre, mas maganda yung offer. So, sabi ko, experience din para makapag-abroad aside from yung experience ko dito. So, nag-grow yung yung career doon. Anong sekreto ng success? Kasi I'm sure kahit kahit nasa ibang bansa sila, Amerika, Japan, or Europe, iisa lang naman ang sekreto dyan pagdating sa pagtatagal sa isang trabaho. Para sa'yo, ano yun? Concentrate lang sa work, focus sa work, and then at the same time, syempre, kailangan mo rin ng yung communication sa Pilipinas para hindi ka ma-homesick. Yes, kasi otherwise, puro negative ang magiging ang outlook sa life. So, be positive lang. So, magtatagal ka talaga sa Saudi Arabia. Kasi dahil, syempre, nakapagbiyahe ka, nagtagal ka rin sa ibang bansa, ano yung mga 3 tips mo, bigyan mo ako 3 tips kung paano ka nakaipon? Ang first tip ko is talaga mag-set aside ka ng savings mo muna. And then yung iba, so ikaw na mag-plan. Kailangan naka-prepare ka, may notes ka, or notes na may expenses mo, budget planning, money management. Kasi yung iba, di ba, parang nawawala kung saan lang napupunta. Kasi hindi naka-plan yung nila, yung Tsaka, pera. alam mo, naniniwala ako, isa pang tip, naniniwala ako na habang bata kayo, tapangan yung sarili nyo mag-invest, no? Diba? Ano yung second mo, Yung sir? second ko is, yung mga basic necessities lang. Okay. Kasi kailangan din huwag yung sobrang luho. So, yung simple lang, yung tama lang, di ba? Para at least makakuha ka para sa savings mo. Otherwise, kung puro labas ka ng labas, kain sa labas ng everyday, so hindi na practical. Mahal kasi diba? pag kumakain sa labas, naku, guilty ako dyan. Pero tama ka, minsan mas masarap talaga pati yung niluluto mo na lang sa bahay. Mas masarap ang magluto sa bahay. Kasi di ba ngayon sa Pilipinas, tingnan mo, pag kumain ka sa isang restaurant, mga 5 kayo, 3,000 na yon. Sa bahay nyo, 3,000, grocery na yon sa buong linggo, no? Okay, third tip. Yung third ko, mag-invest, let's say, or mag-save sa another let's say, for example, insurance or SSS. I-continue mo yung SSS mo, yung pag-ibig mo, or some other investment like condo, mga ganong properties. Para pag uwi mo, pwede ka nang
Oo, self-sustaining na, kumbaga. Tama Job yan. ka. Maraming salamat, Kuya Ellie. Thank you sa pagbisita mo. At alam mo, ang dami kong natutunan sa'yo. Alam, nakakatuwa po sa mga bida guests natin. Iba-iba sila. Kumbaga, ikaw, ang dami kong natutunan sa'yo. Yung iba naman, they share about family. Ikaw, you share about finances, which is talagang minsan na-overlook natin yan. No? Lalo na kapag sa sobrang pagod natin, we just want to spend our money. But at the same time, we forget na that money is hard-earned. Kaya dapat pangalagaan natin. Di ba, Kuya Ellie? Opo. Para naman, dumarating din ako sa stage, masabi kong 45 countries din ang napuntahan ko. Thank you, Kuya Ellie. Kuya Ellie, you want to say hi to anybody in particular sa Kingdom of Saudi Arabia? Binabati ko yung mga kaibigan ko sa Riyadh, especially si Kuya Mario. Kumusta ka dyan? Yan. Si Kuya Mario lang ba? Baka meron kang mga Tsaka kapamilya yung mga sa ibang kaibigan ko bansa. dyan, mga katrabaho ko sa Riyadh, sa bangko. Hello po. Yan. So, Sean, maraming salamat, Kuya Ellie. At mag-wacky face tayo. Okay. 1, 2, 3. Thank you so much, Kuya Ellie. Salamat ng marami sa mga shinare mo sa amin at nakaka-inspire talaga na at a very young age of 45 napakarami mo lang na-achieve. Kaya congratulations sa iyo and more power at sana makabalik ka dito sa amin. Maraming salamat ka, pamilya, for joining me this Thursday. 36 days na lamang po bago magpasko at i-enjoy na natin ang paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan. Ando po Sumana at dito excited na tayong lahat, kapamilya, dahil close tayo sa TFC Connect.